Noong unang bahagi ng 1990s, magkaibigan pa sina Tupac Shakur at the Notorious B.I.G. o mas kilala bilang Biggie Smalls. Pareho silang sumisikat sa hip-hop at nagkita sila sa New York kung saan nagkaroon sila ng respeto sa isa't isa. Tinulungan pa nga ni Tupac si Biggie noong nagsisimula pa lang ito. Pero nagbago ang lahat noong 1994. Noong taong iyon, binaril si Tupac sa lobby ng Quad Recording Studios sa New York. Nakaligtas siya, pero naniniwala siya na may kinalaman si Biggie at ang label nitong Bad Boy Records sa nangyari. Kahit walang malinaw na ebidensya, doon nagsimula ang matinding galit ni Tupac. Pagkalabas niya ng kulungan noong 1995, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pumirma si Tupac sa Death Row Records, nakalaban ng Bad Boy Records ni Biggie. Dito na pumasok ang tinatawag na East Coast laban sa West Coast rivalry sa hip-hop. Naglabas si Tupac ng mga kanta na direktang umaatake kay Biggie. Pinakakilala dito ang Hit 'Em Up, kung saan ininsulto niya si Biggie at ang buong Bad Boy Records. Sa kabilang banda, hindi masyadong direktang sumagot si Biggie pero ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Habang tumatagal, hindi na lang ito simpleng away ng dalawang rapper. Naging simbolo ito ng mas malaking alitan sa industriya ng hip-hop. Nahati ang fans, media at mga artists sa dalawang panig. Noong September 1996, binaril si Tupac sa Las Vegas matapos manood ng boxing match. Makalipas ang ilang araw, pumanaw siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ang may kagagawan nito. Pagkalipas ng 6 na buwan, noong March 1997, binaril naman si Biggie sa Los Angeles at namatay rin. Tulad ng kaso ni Tupac, hindi rin ito tuluyang nalutas. Doon nagwakas ang isa sa pinakasikat at pinakadelikadong alitan sa kasaysayan ng hip-hop. Sa huli, maraming naniniwala na kung hindi lumala ang hidwaan, baka pareho pa silang buhay at patuloy na gumagawa ng musika hanggang ngayon.